Hi guys, what's up? My name is Shanwin and today, pag-uusapan natin itong naging commentary video, reaction video ni Attorney Claire tungkol sa naging interview kay Glendy. Okay. Let me give you a heads up. Mga nakatatlong beses na akong panoorin to. And dito, ramdam na ramdam ko, hindi lang pagiging abogada ni Attorney Claire, pero bilang isang ina at saka asawa. Dito mo makikita kung gaano nagsisympathize at nag-empathize si Attorney Claire. Hindi lang siguro sa mag-inang Glendy, Ma'am Julie, but to every woman na nararanasan ang naranasan na mag-ina sa isang irresponsableng tao. Maliban sa hipokrito, irresponsableng tao. Okay? So, even before we get into that, let's play the intro. Everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-usapan natin ngayon ay yung mga revelasyon na sinabi ni Glendy sa isang interview na isinagawa ni Attorney Libayan. So, hiramin muna natin kay Attorney Libayan ang kanyang video kung saan nagkaroon siya ng pagkakataon para sa isang one-on-one interview kay Miss Glendy na nag-iisang lehitimong anak ni Senator Raffy Tulfo, as per record. Bakit nasabi natin na nag-iisang lehitimong anak si Glendy ni Senator Raffy Tulfo? Pero bago natin puntahan ang interview ni Attorney Libayan kay Glendy, bigyan natin ng konting intro. At ito naman ay ayon na rin sa kwento ni Miss Julie Licop. Lumalabas, nakasal siya kay Julie Licop na siyang ina nitong si Glendy. At nagpakasal siya kay Congresswoman Jocelyn Pua nang hindi naman napapawalang bisa ang kanyang kasal kay Julie Licop. Si Julie Licop na nagpadeklara sa korte na si Senator Raffy Tulfo ay presumptively dead at siya ay pinayagang makapag-asawang muli. So, si Julie Licop ay allowed mag-asawa dahil sa deklarasyon ng korte na si Tulfo ay paniniwalaang patay dahil sa matagal siyang nawala. Hindi nagpakita, walang pagpaparamdam, kaya inakala ni Julie Licop na siya ay patay na. At yun ay nasang-ayunan ng korte, kaya siya napayagan mag-asawa. Dahil ayon sa batas kasi natin, ang pagsasampa ng petition for the declaration of presumptive death ng nawawala mong asawa ay para makapag-asawa kang muli. Yun talaga yung purpose. Dahil nga nawala siya, sinabi na nakidnap siya. Nakidnap na mukhang hindi naman pinahanap ng kanyang employer, ng kanyang mga kamag-anak. Ayon kay Julie Licop, naiwan siya nag-iisa habang siya ay buntis. Dito nga kay Glendy, ipas nga ang maraming taon. Lumalaki na tong si Glendy nang walang ama na kinikilala. Ama, nagkaroon ng pagkakataon na may magmahal muli kay Julie Licop. At yan nga ay si Mr. Pearson. Pero itong si Senator Raffy Tulfo na pinaniniwala ang patay na pero lumitaw, nabuhay, at nagkaroon pa ng programa daw sa radyo or TV. Okay guys, may mga nagtanong dun sa interview kay Ma'am Julie yesterday with Attorney Libayan. Kung hinanap daw ba ni Ma'am Julie itong si Idel? Ang sagot naman ni Ma'am Julie, yes. Hinanap niya sa mga kamag-anakan ni Idel. At walang kahit sino man na nagsabi sa kanila na alam nila o may alam sila kung nasaan daw si Idel. Just so you know. Hindi siya maaaring magpakasal dahil siya ay tinuring na patay. Yung mga taong nadeklarang patay na, hindi sila pwedeng magpakasal muli. Kahit na yung asawa ay nabigyan ng pagkakataong magpakasal, katulad ng nangyari kay Miss Julie Licop, nabigyan siya ng pagkakataong magpakasal muli dahil yun ang nasa batas. Allowed yun. Pero, ang sabi sa batas natin, kapag sumulpot muli yung nawawalang asawa. Guys, for the record lang, may mga nakikita kasi akong comments. Una sa lahat, hindi focus yung pagpapakasal ni Miss Julie Licop.
dumaan po siya sa legal process. Okay? Kaya nga sila nakapag-file ng presumptive death. Dahil nowhere to be found nga si Idol eh. Hindi nila alam kung nasaan, kung buhay pa or what. Okay? Kasi meron naging kwento na ito daw si Idol, dinukot at nilagay daw sa puting van. Ano ba usually nangyayari pag ganun? Diba? Maswerte ka kung buhay ka pa. Kung kinidnap ka, walang kaalam-alam itong si Ma'am Julie, kung saan napunta yung asawa niya, hinanap naman niya, walang niha-niho. So, normal lang talaga na pwede mong isipin na namatay na yung tao. Kasi wala nga paramdam sa'yo eh. Tapos may kwento pa tungkol dun sa pagkakakidnap sa kanya. Diba? Yung pangalawang kasal ni Miss Julie Licop ay mababaliwala kapag yung nawalang asawa, yung kinidnap na asawa at nadeklarang patay, ay magre-reappear. So, ano ba mga kailangan? Of course, sabi nga sa batas, kailangan ng may affidavit of reappearance. Gumawa ba si Senator Raffy Tulfo ng affidavit of reappearance para mabuhay siyang muli ayon sa records ng PSA or at the time NSO? Mukhang wala naman. So paano sasabihin na yung pangalawang kasal or subsequent marriage ni Miss Julie Licop ay mababaliwala na dahil nag-reappear itong si Senator Raffy Tulfo? By the way guys, no, gusto ko lang sagutin yung isang may nag-comment na nabasa ko kanina. Okay. Ang sinasabi nito, itong taong to, na ang nauna daw nag-asawa itong si Miss Julie Licop. Okay? Now, the thing is, the big difference between Julie Licop and Idol Raffy, sinigurado niya na wala siya. Julie Licop ba? Sinigurado niya na wala siyang nilalabag na batas. Kasi dinaan nga niya sa tamang proseso. Hindi lang yung pagpapakasal niya. Naghanap siya ng taong ayaw mahanap. Pag hindi nga nagpapakita, ayaw mahanap. Diba? Ang tanong, saan siya nagpunta? Hindi ba marami naman siyang ginawang affidavit? Nagkataon talaga namang buhay? Mako-question niyo pa bang patay siya? Yan, nakitang-kita niyo na. And at the same time, hindi ba gumawa rin naman siya ng certificate of candidacy? Ayan, nandyan. Tingnan natin. Okay, date of birth, 61, min. Quezon City. Ito. Sabi niya rito, spouse. Name of spouse, if married. Jocelyn Pua Tulfo. Ngayon, dahil sa lumalabas na si Idol ay nasa isang bigamous marriage, pwede bang makonsider ito as misrepresentation niya sa kanyang certificate of candidacy? Diba? Pwede ba siyang pwede ba tong nga at may pwesto? Kahit walang ginawang affidavit of reappearance, judicial notice na lang, buhay siya. So dapat automatic na yung subsequent marriage ni Miss Julie Licop ay mababaliwala na. So definitely, kung mangyayari yan kay Ma'am Julie, mangyayari din yan kay Raffy Tulfo. 'Di ba? Gets nyo? Hindi lang yan sa side ni Ma'am Julie. Definitely, pati sa side ni Idol Raffy. At silang dalawa pa rin. Si Senator Raffy Tulfo ang tunay na mag-asawa. Kaya natin sinabi
na isa lang ang nag-iisang lehitimong anak ni Senator Raffy Tulfo at yun ay si Grendy. Pero ang masakit dito, lalo na siguro dito sa anak niya, hindi naman pala yata siya talagang nawala. Ang lumalabas, nagwala-walaan lang. Gawa-gawa lang daw ni Senator Raffy Tulfo yung pagkidnap at yung pagkawala ng hindi makita ng maraming taon para lang makipagrelasyon sa ibang babae, sa ibang bansa. Marami na nagsabi nito. Ikinaila ba ito ni Senator Raffy Tulfo? O siguro naman, dahil marami nang lumabas patungkol dito sa istoryang ito. Pati nga si Miss Julie Licop ay sinabi ito. Pero wala tayong nadinig na anumang sagot galing sa iniidolong si Senator Raffy Tulfo. Kaya. Actually, Attorney Claire, no, naglabas na rin siya ng, wait hanapin natin yun. Take note, 100 million. Ito Attorney Claire, parang 4 years ago, ayan, may nilabas na statement si Idel Raffy, no, na siya daw ay kinikikila ng 100 million. So, pinapalabas niya rito, okay, na ini-extort siya ni Ma'am Julie Licop. Maniwala kayo guys sa hindi. No, I sympathize with Raffy Tulfo nung sinabi niya ito. Okay. Na kasi ang galing ni ang galing ni Raffy Tulfo. Ang galing ni Raffy Tulfo paniwalain ng mga tao. So lumalabas dito, siya ang biktima. Biktima ng extortion. Tingnan niyo naman, nandiyan dyan sa title. Kinikikila ng 100 million. Okay? Siguro hindi ito napanood ni Attorney Claire. Otherwise, part nung inaano sa kanya, sinagot niya na by saying those things. Pero, sinagot din yun ni Ma'am Julie kung bakit sila nanghihingi ng 100 million. Yang kabulaanan ni Senator Raffy Tulfo itong mga binibitawang salita ng kanyang asawang si Miss Julie Licop at ng kanyang anak na si Grendy? Mas magandang lumabas siya. Bakit? Hindi ba ayaw niya ng sinungaling? Galit siya sa mga sinungaling? May nabasa akong comment, guys. Galing sa mga kaarmado. Gamitan daw ng ang tawag dyan? Lie detector test itong si Idel. Sa kanya namang gamitin ngayon ang lie detector test. Kaya madalas pinapalay detector test niya. Ito kayang dalawang to, si Miss Julie Licop at saka si Grendy. Mas maganda ba kung ipapalay detector test ni Senator Raffy Tulfo? Yes. Ako, yes. Para naman ma-experience ni Idel kung ano yung feeling ng napapalay detector test. Pwede bang lumapit si Grendy at si Ma'am Julie sa bitag? Tapos ang irereklamo nila si Idel. Para malaman natin kung nagsasabi ng totoo. At kung hindi nagsasabi ng totoo, o di ikaw. Ikaw na, Senator Raffy Tulfo, ang dapat na maging idolo. Ngayon, sa video na ito ng batas natin, mismong si Grendy na anak ni Senator Raffy Tulfo, ang nagsasabing hindi man lang nasilayan ni Senator Raffy Tulfo ang paglabas niya sa mundo. Dahil tingnan mo yung ngiti ng dalawa, no? The resemblance, grabe. Oh? Yung, kumbaga, itong part ng, itong part na to, ni Grendy is very Tulfo.
Diba? Nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang ina nung nakidnap di umano si Senator Raffy Tulfo at hindi na nga nagpakita ng mahabang taon. You live in America but you were born in the Philippines. Am I correct? Tama. I was born in Tarlac, tapos tumira ako sa Tinang, tapos sa Angeles. Okay. So, kung mag-uumpisa tayo, lumaki ako sa Tinang, kasama ko ang mga pamilya ng nanay ko. Silang nag-alaga sa akin, ang lola ko, lola, mga tita, tito ko. Siguro mga 10 tao kami. Or yeah, nine people total. I would be the 10th sa nakatira sa Tinang. The 9 people took care of me there. Ilan ang mga tao na nandoon kasama niya? Pang-10 siya. 9 na mga kamag-anak niya kasama ang kanyang ina ang siya nag-aalaga lamang sa kanila. Lumaking walang ama. Lumaking wala si Senator Raffy Tulfo sa tabi niya. Natiis ni Senator Raffy Tulfo yung ganung buhay ng kanyang lehitimong anak. Hindi man lang niya naisip kung ano ang buhay ng kanyang mag-ina. Samantalang sa revelasyon ni Miss Julie Licop, napunta sa ibang bansa itong si Senator Raffy Tulfo at doon nakipagrelasyon sa iba. Ito yung part na ramdam ko ang pagiging nanay at asawa ni Attorney Claire. Like, putting herself sa shoe ni Ma'am Julie Licop. Diba? Walang kahit sinong babae ang gugustuhin malagay sa ganyang sitwasyon. Kung kanina nga, sandali may part dito na sinight ni dali lang, balik tayo Ayan, sabi dito, Tulfo also married another woman named in the United States in 1985. Imagine niyo, pinanganak niya si Grandy at the age, in 1982. If I'm not mistaken, 82 or 83, ganyan. So, ibig sabihin, nung nagpakasal si Idel, Grandy was only 2 years old in 1985. Tapos, sasabihin ng mga Tulfonatics, una naman daw nag-asawa itong si Miss Julie Licop. Talaga ba? Diba? Sa US, maitatanggi kaya ito ni Senator Raffy Tulfo? Hintayin natin ang kanyang pagtanggi kung magagawa niya ito. 9 people took care of me there on my mother's side. Ito naman ang tanong ko dyan, Attorney Claire. Kung halimbawa man itanggihan ni Raffy Tulfo sa national television, okay, na never siyang nakasal sa isang taong nagngangalan with the last name Amos ba yun? Diba? Kung kaya niyang i-debunk yung mga claims ni ni Idel. Ako open ako makinig dyan. Okay? Pero as you all know, nagsabi na tayo na binibigyan natin ng suporta ang pinaglalaban ni Ma'am Julie Licop. Okay? Kayo ba sa tingin nyo, pag i-deny ito ni Idel Raffy, sinong paniniwalaan nyo sa dalawa? Lalo na kung napanood nyo pa yung interview niya kagabi. Kung paano niya kinikwento yung hirap ng buhay nilang mag-ina. Actually, si Mr. Pearson, siya yung sumagip sa kanila sa kumunoy na lumulubog na silang mag-ina. Diba? Kaya ganun na lang ka-grateful si Grandy, ganun na lang ka-grateful si Ma'am Julie. Tapos, pumunta ako sa Angeles. Okay, ito pong nung pumunta ho kayo ng Angeles, ilang taon na po kayo? Nakakalimutan ko siguro mga 7.
7. So you were very young. Okay, balikan natin. So, dun sa isang part nitong video ni Attorney Claire, may nakalagay na pumunta daw si Idol sa Amerika at in 1985, meron daw siyang pinakasalan na isang babae rin. Okay? 1985, si Grandy ay siguro 2 or 3 years old. Pero nung pumunta sila, no, ayan, sinasabi ni Grandy, she was already 7 years old. Nung sila ay napalipat out, nung umalis sila sa Tarlac. Okay? Balik tayo. Nung panahon na ito, when you were 7 years old po, do you know the whereabouts about your father na? For those people who doesn't know, your father is Raffy Tulfo, the famous senator, di ba po? Opo, hindi ko alam nasaan siya. Ang alam ko lang patay siya. Yun ang sabi ng mga relatives ko sa akin ay patay na siya. So yun ang alam ko nung bata ako. So, okay. So, is it safe to say na kaya siya ginawa ng drama na siya daw, di umano, ay kinidnap and all the shebang is because umalis siya ng country and nobody knows kung nasaan siya because kahit hanapin ni Ma'am Julie Licup itong si Idol nung panahon na to hanggang ngayon sa umalis na sila ng Tarlac. Kasi wala na talaga, literal na walang Raffy Tulfo sa Pilipinas because nasa Amerika siya. Kasi sinasabi rin ni Grandy doon sa kanyang interview, matagal daw na nanirahan si Idol sa Amerika. So, okay, when you were 7 years old po, you moved to Angeles. Kumusta po yung buhay niyo doon? Medyo mabuti. Mas mabuti siguro kaysa sa buhay ng buhay ko sa Tinang kasi sa Angeles, my mom had a job there and it was her sister, her 3 sisters and her paid for the apartment. And I went to Angeles University Foundation, yung private school. Ang nagbayad ay si Joe Pearson. Ang tawag ko sa kanya ay dad kasi siyang nagpalaki sa akin, siyang nagpag-aral sa akin. So, medyo maganda yung buhay sa Angeles ng konti kasi may gripo kasi sa So, parang lumalabas, 7 years old na si Grandy nung na-introduce sa kanya si Mr. Pearson. Tama ba ako? So, sino ngayon? Okay, balikan natin yung nagsasabi na si Ma'am Julie daw ang una nag-asawa. So, klaro na tayo dyan. 1985 na ikasal ulit si Idol sa Amerika. Okay? Yung age noon ni Grandy is between 2 or 3. Ngayon, lumipat sila ng Angeles at doon niya na ikakwento itong si Sir Joe Pearson. Most probably, we can think na nagkakilala itong si Sir Joe at saka si Ma'am Julie sa Angeles. Tama? Tinang wala kaming gripo. Bomba lang. So medyo mas kumanda ng konti ang buhay. So yung bomba na sinasabi niyo, yun po yung poso, no? Opo, poso. Nakatira ako sa Tinang sa bahay kubo. So, yung sahig namin, walang sahig, walang tiles, walang carpet, dumi lang. So, talagang mahirap kami. Can you picture that? Can you picture the look of it? Yung mga taong tinutulungan ni Idol na pagandahin yung bahay, iniwan niya yung mag-ina niya sa ganung sitwasyon. Diba? Anong nararamdaman nyo? Kayo mga naniniwala pa kay Raffy Tulfo. Ano yung pakiramdam na si Raffy Tulfo, through his content, diba? Pinapakita niya kung paano niya inaangat ang buhay ng ibang tao. Pero yung mag-ina niya, iniwan niya sa isang shanty, no? Ni walang maayos na sahig, kung hindi lupa directly. Ayan, nanggagaling na kay Granny sa kwento niya. Di pa ba kinakain si Idol? Sana pinakinggan niya to eh. Hindi ba siya kinakain ng kanyang konsensya?
So sa Angeles may sahig na tunay na sahig, di ba? Tiles yung sahig sa Angeles. So gumanda yung sa Tinang, wala akong kama. So yung kama namin kahoy. So natutulog ako sa kahoy, Okay. di ba? So sa Sinabi ni Senator Raffy Tulfo na mana niya sa kanyang ina ang pagiging matulungin. Dahil nakikita niya nung bata pa lang siya, ang kanyang ina ay matulungin talaga. Isang matulunging Raffy Tulfo ang nakikita ng karamihan. Pero sa revelasyong ito ni Grendy, na hindi naging madali ang buhay nila mag-ina. Hirap sa buhay. Hindi man lang ba ito naisip ni Senator Raffy Tulfo? Noong panahon na siya ay nakidnap daw. Pero bigla nagkaroon ng ibang karelasyon sa ibang bansa. Kung matulungin ka, dahil namano mo ito sa iyong ina, bakit hindi mo natulungan ang sarili mong pamilya? Hirap sa buhay. Hindi alam. Sabi ko sa inyo guys, ito yung part na nararamdaman ko, pagiging ina at asawa ni Attorney Claire. Kung paano masusustine yung komportabling buhay. Hindi nga daw niya naranasan yun. Walang komportabling buhay. Maliban lang nang lumipat na sila sa Pampanga, doon medyo guminhawa ng konti dahil may gripo na daw. Samantalang sa una niyang tirahan, wala talaga. So sa Angeles, medyo meron kami ng mattress, di ba? So medyo gumanda ng konti doon ang buhay. So if you don't mind po, kailan niyo po nakilala si Mr. Pearson po? Siguro mga Yung- 7 or 8 ako din. 7 or 8 years old na kayo. Siguro. So during that time, you really think or you really thought that your father was dead? Tama. Akala ko patay na siya. Yun lang ang sabi ng mga tao sa akin. 7 taon, sabi niya sa murang edad, na natiling patay sa puso't isip niya ang kanyang amang si Senator Raffy Tulfo. 7 taon, hindi mo rin naman hinanap ang iyong anak, ang iyong mag-ina. Talagang nakaya ito ni Senator Raffy Tulfo? Ramdam na ramdam ko yung inis ni Attorney Claire dito. Alam mo yung alam mo yung hindi man siya nakaka-relate kasi hindi naman ganyan yung buhay ni Attorney Claire. Pero nararamdaman ni Attorney Claire yung pakiramdam ng ibang tao. Asawa siya tsaka nanay siya Maliban doon, naging anak din siya. Anak ng babae, di ba? Hindi niya rin naranasan kasi sa tatay niya, na-abandonahin siya. Kaya hindi niya maintindihan bakit may mga taong gaya ni Aiden. And come to think of it, sa programa niya, isa yan sa mga issues na inilalapit sa kanya. Irresponsableng mga tatay. Irresponsableng mga asawa. Kuya, apply nga na natin yung isang quote. It takes one to know one. Imagine niyo yung last laugh ng mga tao na gaya ni Idol na lumalapit dyan sa programa niya. Malalaman nila, kosa pala tayo pareho lang pala tayo Tapos kung bangasan mo ko ng mga salita mo. Diba? Para sa kanyang pansariling kaligayahan? Nasaan ka nga ba nung ikaw ay di umanong nakidnap? Saan ka napunta? Bakit bigla ka nawala? Hindi naman kasi papayagan ng korte na magkaroon ng deklarasyon ng presumptive death kung walang ebidensya na talagang ikaw ay nawawala at matagal nang hinahanap. Lumalabas pati sarili mong kamag-anak. Lahat ng mga Tulfo, hindi ka makita. Pati ba sa kanila, nagtago ka? Or nawala ka? Baka naman ganun kasi nangyari. Tanong mo muna natin. Baka nawala sa huwisyo, nawala sa pag-iisip niya, na siya si Senator Raffy Tulfo. Kaya pati middle name niya, baka nakalimutan. Baka nga, ni siya. Pero,
Di ba may lumabas na divorce? Tama naman yung pangalan niya dun. Iba lang yung middle name niya. Meron siyang selective memory. Well, si Senator Raffy Tulfo lang ang makakasagot niyan. Sana nga masagot, no? Kasi para sa katahimikan na rin ng kanyang lehitimong anak. Kasi dapat ngayon ang masatisfy niya yung nag-iisa niyang lehitimong anak. Kasi masama yung loob. Hanggang ngayon, lumaki na masama ang loob sa kanya. Grabe naman sa... Grabe si attorney. Attorney, kalma. Mukha namang wala namang pakialam tong si Grendy sa tatay niya kung anong mangyari dyan sa tatay niya. Wala nang pakialam sa kanya for the longest time, di ba? Yun yung pakiramdam ng tao eh. Diba? 那么多， Saan ho kayo nag-aral ng college? Dito rin ho sa Pilipinas? Hindi po, sa Amerika ako nag-college. So, kailan po kayo gumayak o pumunta ho ng Amerika? Mga 11 ata. Oh, 11. 95. 11 years old. So, batang-bata pa rin ho kayo. 11 years old, saka na nakapunta itong si Grendy sa Amerika. Pero sa panahon na ito, wala pa rin siyang ama. Ni 5, walang pinapadala. Patay pa rin si Senator Raffy Tulfo sa mata ng tunay niyang pamilya. Marami ho kasi nagtatanong, when was the first time ho na you found out that your dad was not dead? Raffy Tulfo was not dead? Siguro mga 13 ako. Nagsabi sa akin yung nanay ko na ang lola ko nakita niya ang tatay ko sa TV. So, excited ako. When I was 13, di ba, sa mga teens, yung relationship sa Yes. parents hindi naman maayos in those age. Yes. So, excited ako kasi lagi akong nag-aaway sa nanay ko at saka kay Joe, ang dad ko, like kami nag-aaway. So, in my thoughts na, okay, I want to meet my father. Things will be better. He'll treat me better. Tapos, yung isip ko, sikat siya. So, sikat siya. He seems nice. So, gusto ko siyang ma-meet. So, talagang I asked my mom to have me meet him. So yun ang nangyari. Okay. So, pagkatapos po nun, you asked your mom and you were looking forward to meeting him. What did you do or what did your mom do po to reach out to your dad? Hindi ang nanay kong nag-reach out. Ang nag-reach out ay ang tito de ko nung buhay pa siya. Asawa ng tita Sally ko. Okay. Kasi ang tito de ko, marami Mother siyang side niyo po siya? Si Tita Sally, mother side ko siya. Mother side din. Asawa si Tito Dick. Opo. Yes. Mhm. So, maraming taong kilala. Oh, go ahead. Yes, go ahead po. Go ahead. Sorry. So, maraming taong kilala si Tito Dick. So, gumawa siya ng parawan para introduce ako kay Raffy. So, pumunta kami sa Channel 4 para ma-meet namin si Raffy for the first time. Noong 13 years old lang daw siya, nagkaroon ng balita kay Senator Raffy Tulfo. At yun ay sa pamamagitan ng kanyang Tito Dick or Tito Rick na asawa ng kanyang Tita Sally. Pinilit talaga ni Grendy na makita yung kanyang ama. First time ng pagkikita, masaya daw. Elated siya. Siyempre, nakita niya yung tunay niyang ama. So, every now and then, dumadalaw siya sa Pilipinas at nagkikita sila ni Senator Raffy Tulfo. Dito tandaan natin, si Senator Raffy Tulfo ay nasa media na raw at nakita sa TV. Well, base naman sa record, siya ay nasa PTB4 na. Wait lang, attorney. May singit ko lang. So, kung 13 years old siya, at kung i-assume na lang natin 1982 pinanganak si Grendy.
kung 13 years old siya, nangyari itong first meeting in 1995. And in 1995, magkasama na si Idol at saka yung current niyang kinakasama ngayon, si Ma'am Jocelyn Pua. Tama? Pero kahit siya ay nasa media na, ito pang si Grendy ang talagang humanap ng paraan para siya makita. Base sa kwento ni Miss Grendy, lumalabas na walang effort si Senator Raffy Tulfo na hanapin sila. Wala talaga kung 1995 yan, Attorney Claire. Kasi based sa records, in 1992, kinasal si Idol kay Jocelyn Pua. Bakit naman siya magkaka-interest pa sa mag-ina niya na iniwan, di ba? Naaalala ko na tuwang-tuwa siya na makita ako na he said something along the lines of I don't need a blood test or something like that, na kamukhang-kamukha kami, talagang anak niya ako. Tapos sinabi niya mahal niya ako. So exciting yung first time meeting namin. Yun lang na remember ko, na excited lang akong nakita ko ang tatay ko for the first time. Mabait siya, charismatic, charming, just overall easy to talk to, get along with. But yeah, we didn't go anywhere that day, but we went out a couple days later. So ito naman po, all meetings are pleasant naman po. Maganda naman po yung experiences nyo when it comes to dealing with your father while you are here in the Philippines. Nung bata ako, kung tatanungin mo yung question na yan, nung bata ako, sasabihin ko, oo, perfect, maganda. Pero kung looking back ngayon, hindi yun ang sasagot ko. Ibang sasagutin ko kasi nung bata ako, syempre, impressionable ako. And yes, I really, every time I visited him, di ba, mabait siya sa akin, binibigyan ako ng shopping money, dinadala ako sa high-end hotels, sa high-end places. So binibigyan ako na parang extravagant lifestyle, di ba, na hindi ko natitikman sa buhay ko kasi mahirap kami. So, na-enjoy ko yon. Pero yung hindi ko gusto ay, alam niyo siguro na pinakilala niya ang mga girlfriends niya sa akin. But ito na yung punchline. Ang bata ako, di ba? 13. So, okay. Sige po. Yeah. So, nakilala ko dalawa yung girlfriends niya. Yung dalawang girlfriends niya. Guys, ulitin natin we're talking about somewhere between 1995 and 1996. And itong si Idol, no, if we're going to calculate, lumalabas din sa records na in 1992, correct me if I'm wrong, ikinasal siya kay Jocelyn Pua. Okay? So after few years, ito yung nangyayari. Pinapakilala ni Idol yung mga girlfriends niya sa anak niya. Yung unang girlfriend niya na nakilala ko, estudyante siya. And I remember na sinabi niya sa akin, it's easier for me to meet my girlfriends when I'm with you, so I can tell Jocelyn that I'm with you. So tinanong siya kung masaya siya sa kanilang pagkikita. Nung bata daw siya, of course masaya. Kasi nadadala siya sa pamimili, nakakapag-shopping siya, binibigyan siya ng pera, dinadala siya sa magagandang hotel. Pero ngayon niya lang naisip na nagamit siya ng tatay niya para makaiwas sa mata nitong si Jocelyn Pua. Makaiwas na mahuli na mayroon siyang ibang babae. Ano kaya yung after nitong part na to na sinabi ni Ma'am Grendy,
Ano kaya naramdaman ng mga babaeng nagreklamo, no, lumapit kay Idol? Okay? Tapos sinusumbong nila yung mga asawa nila na ganyan yung ginagawa sa kanila. Ano kaya nararamdaman ngayon ng mga yun? Ano? 'Di ba? Dahil pag kasama yung anak, hindi mag-iisip si Miss Jocelyn dahil kasama yung anak. Yung pala, para makaiwas sa mapanuring mata, isasama si Grendy para maisama niya rin yung ibang girlfriend niya sa mall, sa pagsha-shopping. Doon pa lang makikita mo kahit 13 anyos or minor ang anak niyang si Grendy, ginamit niya na para gumawa ng isang kamalian. At that age, minor, ipinakita mo ang immoralidad mo. Siguro ako guys, kung kayo tatanungin ko, no. Kung ang tatay niyo gaya ni Raffy Tulfo ganyan, tapos sinaktan niya ang nanay niyo. Halimbawa, ang nanay niyo si Jocelyn Pua. Or mas probably kahit si Julie Lico. Ganyan yung gawin ng tatay niyo sa nanay niyo. Anong mafe-feel niyo? Tapos galit na galit yung tatay niyo sa mga gaya niya. Diba? Itinuturo mo sa mata niya, sa isip niya, na mukhang tama ang ginagawa mo, basta bibigyan mo lang siya ng pang-shopping at para makuha niya yung approval mo. Dahil matagal nga kayong hindi nagkita, ang feeling ng bata, binibigyan ka niya ng pabor at pinapakita niya yung pagmamahal niya sa'yo sa pagsang-ayon sa mga ginagawa mong mali. Di ba dito ka galit na galit? Sa pagsisinungaling. Ulitin natin, Attorney Claire, it takes one to know one. Pag nandiyan ka sa Senado, galit na galit ka. Sabi mo, sinungaling yung resource person mo. Huwag ka magsisinungaling. Under oath ka. Ganyan ka manalita. Yun pala, lumalabas sa kwento ni Miss Grendy. Sinungaling ka. Unfaithful ka pa. Tama ba na ituro mo sa minor mong anak, sa minor de edad mong anak, babae pa man din yan, ang pagiging babaero mo? See? Lumalabas yung pagiging abogada ni Attorney Claire, ina at asawa niya. Maliban dyan yung pagiging anak niya rin sa tatay niya. Diba? Hindi deserve ng kahit sinong babae mapunta sa ganitong klaseng lalaki. Lalong-lalo na hindi deserve ng isang anak na makakita ng ganitong kawalanghiyaan. Diba? Hindi na lang para kay Ma'am Julie. Knowing that alam ni Grendy na meron isang Jocelyn Pua. Diba? So ano na lang, ni-imagine ko, oh my God, ano kaya, ang tindi ng pinagdadaanan din pala ni Jocelyn Pua dito kay Raffy Tulfo. Ano? Diba? Based dito sa mga kwento. Imagine niyo si Grendy nagkwento na isinasama siya at ginagawa siyang excuse ng tatay niya. Nag-i-exist na po si Jocelyn Pua ng time na yan. Tapos yung kay Milano, Barbara Milano, nag-i-exist na rin po si Jocelyn Pua niyan. Diba? Ang tiyaga rin naman ito ni Madam. Malamang ngayon lang nalaman ito ni Congresswoman Jocelyn dahil sa revelasyong ginawa nitong si Grendy. And kasi mahal ko siya, I wanted his approval. Wala akong sinabi. Yung isip. Alam mo ito, at one point guys, no, napapatanong din ako. Okay? Hindi natin alam kung gaano karami ang anak ni Raffy Tulfo. At hindi rin natin alam kung gaano karami ang anak niyang babae. Obviously, 2 sa alam natin. No? Pareho nang may mga asawa.
ito na lang ipagdasal natin, na yung mga naging asawa nila ay hindi gaya ni Raffy Tulfo. Kasi, kung mangyari sa mga anak ni Idol yung ginawa niya dito sa mag-inang Julie Lico, hindi niya rin gugustuhin magkaroon ng mga manugang na gaya niya. 'Di ba? Kung ang pagbabasihan natin dito is ito nga mga kwento ni Ma'am Julie Lico at saka ni Grendy. Naniniwala siya sa akin. So, he trusts me. So, I should just keep quiet about this. Mhm. So I think how old were you again here? 13. Ma'am? 13? 13. Okay. Tapos ano po yung sumunod ho na pinakilala po sa inyo? Yung sumunod, nakilala ko si Lizelle. Okay. So, yun ang long-term girlfriend niya. Si Lizelle, mabait siya. Seloso si Raffy. So, Tama ba yung pagkakarinig natin? Long-term? Girlfriend? Gano'n ka long-term? yung na-remember ko, yung unang girlfriend na na-meet ko, pumunta kami, sinunduan namin siya sa bahay niya, pumunta kami sa mall. Tapos, nag-away lang sila sa kotse. And he kept telling her, why are you talking to some man? And 13? Okay. Tapos ano po yung sumunod ho na pinakilala po sa inyo? yung sumunod, nakilala ko si Lizelle. Okay. So, yun ang long-term girlfriend niya. Si Lizelle, mabait siya. Seloso si Raffy. So, yung na-remember ko, yung unang girlfriend na na-meet ko, pumunta kami, sinunduan namin siya sa bahay niya, pumunta kami sa mall. Tapos, nag-away lang sila sa kotse. And he kept telling her, why are you talking to some man? And she denied it. She said there's no other men. Pumasok kami sa mall. Pagkatapos, pumunta sa banyo yung babae, iniwan namin siya. Kasi sinabi ng tatay ko na kinakausap niyang lalaki. So, iniwan namin siya. So, tawag ng tawag yung babae. Sinabi niya, wala akong pera para pamasahe. Bumalik ka dito. Imagine mo, na-witness yan ng anak mo. Kung paano mo tinatrato yung babae. Diba? Siguro kung matanda-tanda na to si Grendy, mapapaisip ako nung klaseng tao yung tatay. Kunin mo ako. Ganyan ang ginawa niya kay Lizelle. Kung Lizelle eye contact siya sa ibang lalaki, nagagalit siya. So talagang seloso siya. So si Lizelle, bawal siyang magkausap ng ibang lalaki. Basta stricto talaga. So parang naawa ako sa kanya. Kasi mabait siya sa akin. Pero at the same time, hindi ko naintindihan bakit siya kasama, why she was with Raffy. Kasi maganda naman siya, bata siya. So, hindi ko naintindihan yung relationship nila. Naikwento pa ni Grendy kung paano mo bastusin nung babae. Si Lizelle. Hindi halatang mainis dito si Atty. Claire. Nung nagselos ka, walang kaabog-abog, iniwan mo sa mall. Walang kapera-pera yung babae. Iniwan nyo. Walang pakundangan. Walang respeto. Kung ano lang yung gusto mo, gusto mo. Well, yan ay ayon kay Miss Grendy. Hindi yan ang gagaling sa amin. Revelasyon yan mismo ng anak mo na naka-witness ng mga ginagawa mo. Hindi. Here's the thing, Atty. Claire, no? Very vivid pa kay Grendy yung kwento na yan.
So, mas probably, ito rin lang din naisip ko, no? Mas probably, nung siya na yung nakikipagrelasyon, siya na yung may boyfriend, siya na ngayon may asawa na. So, nagpo-flashback sa kanya, yung mga nakikita niya, doon niya na-identify, ay, mali pala yung mga pinagagawa ng tatay niya sa harap niya. Mali yung pagtatrato sa mga kababaihan, mali yung pagbitbit sa kanya para lang kitain yung mga girlfriend, mali na ginagawa siyang excuse. 'Di ba? Ito paninira sa anak mo na nagrereklamo at nagpupuyos ang damdamin ang siyang nagsiwalat nito. Nung may programa ka sa Channel 4, anong klaseng Raffy Tulfo na ba yung nais mong ipakita? Matulungin? Hindi tiwali? Maayos? Mabuting tao? Pero sa anak mo, pinapakita mo kung anong tunay na kulay mo. At that time, ang akala ng anak mo, menor de edad, tama ang ginagawa niya. Tama na pagtakpan ka niya. Kasi yan ang tinuro mong leksyon sa kanya, na manahimik sa mga mali mong ginagawa. Estudyante, tandaan mo at the time na nakipagrelasyon ka sa isang estudyante, may asawa ka na. May pangalawa ka pa. Attorney Claire, bakit ganyan ka? Paggalang ba yon sa kababaihan? Kahit na ito si Barbara Milano, nag-reveal. Nagpakilala kang binata. Kaya siya pumatol. Tama ba yon? Revelasyon to ng mga taong nakakaalam ng tunay mong pagkatao. Sa revelasyong ito ni Grandy, hirap na hirap yung buhay nila. Pero, sa buhay mo, kay Jocelyn, sobroso. Well, maybe yes, it's true. Pero come to think of it na lang din, attorney, no? Yung pinagdaanan din nito ni Miss Jocelyn Puwa, okay, sa kanya. Di ba? Kasi kung titingnan nga natin yung timeline, no? Halimbawa, coming from 1982 na sinasabi ni Ma'am Julie Licop, he moved to Isabela, somewhere there, na-meet nga niya at naririnig niya na merong isang Jocelyn Puwa sa buhay ni Aidel. Okay? And then in 1985, may lumalabas na naikasal si Aidel sa isang US citizen sa Amerika. Okay? So even prior to that marriage sa Amerika, may Jocelyn Puwa na. 1992, may Jocelyn Puwa. 1995, may Jocelyn Puwa. I think early 2000s or late 1990s, nagkaroon ng, tawag dyan, nagkaroon ng Barbara Milano. And in between that, as per kwento nga ni Grandy, may na-meet siya dalawang girlfriend at the age of 13 in 1995. No? She was 13 in 1995. If my calculations are correct, 'di ba? So, paano natin masasabi na sobroso yung buhay ni Ma'am Jocelyn? Kung tutuusin, parang mas bugbog sarado siya emotionally sa lahat ng mga naririnig natin ngayon, 'di ba? Tiniis mo na yung tunay mong pamilya maghirap para ikaw ay mabuhay na marangya. Ano bang klaseng pagmamahal ang nais mong ibigay? Balat kayong pag-ibig? Hanggang dito na lamang po muna. Hanggang sa susunod. Magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Atty. Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. Guys, those na hindi pa po nakaka-subscribe kay Atty. Claire, feel free to subscribe to her channel. Okay?
Walang tapo ng mga content ni Attorney Claire. Lahat magaganda. No? Anyway, so, nga, number one concern ko, ano kaya pakiramdam ng mga lalaking pinatulfo na parehong-pareho ng pag-uugali ni Idol? Ano rin din ang pakiramdam ng mga babaeng nagpatulfo sa kanilang mga asawa, boyfriend, no, ka-live-in partner, na gaya pala ni Idol based dito sa mga kwento nila Grendy. Diba? Parang ako, sa akin, sa point of view ko, matatawa ko. Gahagalpak ang tawa ko. Kaya sabi nga nila, politically motivated daw tong paglabas nila Ma'am Julie. Kung titingnan mo dito, 4 years ago na to, magdadalawang taon pa lang na senador si Idol. Diba? 900. Sabi ng rito, Julieta, kakampi mo lang ang abogado mo. Kaming sa Bayang Pilipino, kakampi. Pero etong taong to, no? Itong si Ma'am Wilma Lucena 2003. Ngayon na narinig nyo na yung side ni Ma'am Julie. Ngayon na narinig nyo na yung anak. What do you think is the purpose no mag-ina to come out? 'Di ba? Para sirain si Raffy Tulfo? Hindi. Para lang sabihin sa ating lahat na ito si Raffy Tulfo. Paano mo masasabi yan? Sinasabi nga politically motivated. 4 years ago, nagsampa na ng kaso si Ma'am Julie. Sabi nga niya kagabi sa interview, 2019 pa siya nag-file. See? 5 years na. 5 years na po yung binibilang. 2024 na po tayo. Tapos ito pa ngang nilabas ni Idol dito. 4 years. Imagine mo, napaniwala tayo. Napaniwala akong bonggang-bongga dito sa sinabi niya. Pero never niyang sinabi na sinampahan siya ng bigamy ng kanyang dating asawa. Sinasabi niya lang dito sa programa niya na siya ay ini-extort, no, o kinikikilan ng 100 million. Sana, sinabi ni Idol sa atin para mas lalo natin maintindihan. Kung totoo nga ba na nag-extort itong si Ma'am Julie Licop? Tanong. Sa pantanong natin dyan. Yung value ba ng assets ni Idol, Raffy, nyo, 100 million lang. Kung tutuusin bilang legal na asawa, si Ma'am Julie Licop, kalahati ng assets, no, ni Idol dapat mapunta sa kanya bilang siya ang legal na asawa. Ngayon, based sa sinasabi ni Idol, no, na kumita na siya ng roughly 2 billion pesos sa kanyang mga channel. What is 100 million sa pwedeng kuhanin sa kanya ni Ma'am Julie Licop? Diba? What is 1 billion? Na pwedeng kuhanin ni more or less, no? More or less. See? Tapos galit na galit kayo, hiningan lang ng 100 million. Sa lahat ng danyos na inabot nilang mag-ina. Koko naman kay Ma'am Julie Licop, sana mas gamitin mo pa utak mo. Sana i-claim mo yung rightfully para sa inyo. Maliit yung 100 million sa kinikita ni Raffy Tulfo.
Maliit yan. O sa kinita niya. Diba? I mean, talking about the law, ha? Talking about the law. Sabi ko tuloy tinanong ko tuloy kay Ma'am Julie, kung open ba siya na magtayo ng foundation wherein mag-o-offer ng legal assistance. Yung foundation para doon sa mga kababaihan na biktima ng gaya ng naranasan nila. No? Naranasan nilang mag-ina. Nakakasuhan namin yung mga tatay, no? Pagbabayarin sila ng monthly sa mga anak. Diba? Come to think of it, kung merong foundation na umaalalay sa mga inaabusong babae na ginagawang single parent, ewan ko na lang kung merong mga ngahas na lalaki na gawin sa kanila, gawin nila yung naranasan nila Ma'am Julie Licop. Diba? Kagabi nga, umiiyak si Ma'am Julie. Sabi ko nga kay attorney, diba yan, hindi mo naman kami binigyan ng fair warning. Kailangan namin magdala ng tissue. Kasi ramdam na ramdam mo eh. Pag naalala nila yung pinagdaanan nila, pag naalala ni Ma'am Julie yung pinagdaanan nila mag-ina, kung paano nagtiis o paano kailangan magtiis din ni Grendy sa hirap ng buhay na hindi naman niya dapat danasin. No? Kung hindi sila inabando na. Tapos makikita mo yung tatay mo, rangya-rangya ng buhay. Diba? Parang teleserye lang eh. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin yung thoughts nyo. Do you think putting up a foundation to assist women na nagiging biktima ng ganitong klaseng sitwasyon, do you think kailangan natin magkaroon ng ganyan? Pangalawa, what do you think yung naiisip ngayon ng mga babaeng lumapit kay Raffy Tulfo noon dahil may mga asawang gaya niya? Sa tingin nyo ba, yung mga lalaking ipinatulfo na ginagawa si Idol, na ginawa ni Idol doon sa mag-ina niya, sa tingin nyo ba nagtatawanan sila ngayon o pinagmumura din si Idol for being a hypocrite? Diba? For being hypocrite. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. I'll see you in the next video. Bye guys.